Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, paano nga ba natin maiiwasan na mapagselosan ng mga amo nating babae dito sa Hong Kong? So pero hindi naman talaga marami yung mga OFW or mga amo dito sa Hong Kong na mga selosa. Yung iba lang. Ayan, so yung selosa talaga is nasa parting Middle East talaga. Doon talaga halos every amo selosa kasi yung mga sir din, mga malalandi din, ayan, so mga maano din, malilibog, ayan, so meron akong kaibigan na nandun siya sa dati Middle East and napunta na siya dito ngayon sa Hong Kong and maganda siya, ayan, so yung amo niya daw, wala daw anak yun, yung nasa Saudi siya. So, wala daw anak. Nagulat na lang daw siya, yung amo niyang lalaki is yumakap na sa likod niya and humalik daw sa liig niya. Wala daw yung amo niyang babae. Pagka ganun daw, sinasabi daw nila haram. Tapos parang, parang word ng, basta yung ginagamit nila yung parang word ng God, basta may Allah na sinasabi and basta magsabi kang haram. Ayun, nung sinabi niya daw yun at tapos umayaw siya, humindi na daw or hindi na inulit ng lalaki na gumawa nun kasi nga ayaw. Depende talaga minsan doon sa abroad. May iba talaga na pinupush talaga na yun nga, nare-rape. Pero ngayon parang konti na lang yung mga ganong insidente sa Middle East. Konti na lang yung nare-rape, purya palayo. And then, konti na lang talaga yung mga ganong insidente. Hindi katulad dati na napakadami, napakalala, na nakakatakot. Ngayon, marami akong mga kaibigan na nasa Saudi, nasa Middle East. And ang gaganda na din ng mga nila doon. Pagod sila sa trabaho pero hindi sila pagod na, hindi sila yung nagpo-post na nagpaparescue or ganun. So, nakakatuwa. Dito sa Hong Kong, konti lang yung mga wala ngang mga issue ng ganyan ng rape, wala dito. Kaya ito yung pinili ko na lugar kung saan ako magtrabaho kasi alam ko na safe ako dito and anytime pwede akong humindi, pwede akong pantay kasi yung batas dito para sa mga katulong and para sa mga amo. Especially kapag katulong ka dito, pas pinapaboran ka, lalo pagka nasa tama ka, pinapaboran ka ng gobyerno nila. Ganon kamahal ng gobyerno dito yung mga katulong. Kasi halos sa isang building ata, napakadaming katulong. Kasi pag pumunta ka sa part, puro katulong na yung makikita mo, puro mga DH, Pinoy pa lang yan, yung mga Indonesia naman, nandun sila nakalatag sa Mongkok, sa may bridge, may mga pagkain sila doon na tinitinda, mga Indonesia na mga pagkain. So nakapunta ako sa Mongkok, inashock ako, sabi ng kaibigan ko, puro mga Indo yan. Ay, ito pala yung mga lugar ng Indo, nandun sa sa Mongkok, ang dami nila guys. Yung mga nasa Central is mga Pinoy, merong mga konti na Indo doon, pero mostly siguro mga 95% ng mga tao sa Central is mga Pinoy. Ayan, nasa Mongkok pala yung mga Indo. Kaya sabi ko, bakit parang walang mga Indo? Nandun pala sila sa Mongkok. Ayan, so paano nga ba natin maiiwasan na hindi tayo mapagsilosan ng mga amo natin? First is, huwag tayong makipag-usap ng malala sa amo nating lalaki. Ako, pagka wala dito yung amo kong babae, hindi ako nakikipag-usap sa amo kong lalaki. Parang hindi ko siya nakikita. Ganon. Alam niya siguro na ilag din ako, pagka kami lang dalawa, hindi talaga ako nakikipag-usap, parang wala akong galang, parang ganun yung labas sa akin. Wala akong hindi ko siya pinapakialaman, hindi ko siya kinakausap, hindi ako nagtatanong, bahala siya dyan sa buhay niya. Kahit nadadaanan ko siya or kahit nakakasalubong ko siya, hindi ako bumabati, nakayuko lang ako, ganun ako. Parang style Middle East yung ganap ko. Pero pag nandito yung amo kong babae, doon nakikipag-usap ako sa lalaki na nagsasalita ako, ayan, pag may tinatanong ako. So, ganun yung atake ko. At least alam ng amo kong babae na I know my limit. Kaya nakikita niya naman, nung nakaraan, nung bago-bago ako dito, nakapatay yung CCTV doon sa kwarto ng amo kong lalaki na kung saan siya naglalaro. And nung time na yun is hinatid niya lang yung bata tsaka yung amo kong babae doon sa temple kasi nga parang may panalangin. So, hinatid niya lang and bumalik siya sa bahay. Nagulat ako, bumalik siya. Sabi niya, sila lang daw yung lumabas. So, bumalik siya doon sa kwarto and nakapatay yung CCTV doon. Ang ginawa niya is inon niya. And, ayun, doon lang siya buong oras hanggang sa mga alas 3 lumabas siya uli para kumain sa labas kasama yung amo kong babae. So, alam niya din yung limit niya and, para walang problema. Kasi nung bago, napagsilosan nga ako. Kasi nga, yung lalaki din, nagulat ako na
paglabas ko ng CR, nakatingin siya sa akin and sakto nahuli siya ng amo kong babae. So simula nun, pinag-iinitan niya na yung lalaki, parati niyang inaaway kahit napakasimpleng dahilan. Hanggang sa umabot ng 2 weeks na sumabog na talaga yung lalaki. Kasi simula nga nung nakita niya na nakatingin sa akin yung lalaki, yung parang iniisip niya siguro na kasi bata pa ako, siya 38 na ngayon yung amo kong babae and yung lalaki is 40 na. So ako, bata pa para sa paningin nila, bata pa ako. And nung time na yun, maano pa ako, malaman-laman pa, matambok pa yung katawan ko. So, nung time na yun, iniisip nila siguro, kaya hindi sila kumukuha, ako yung first na katulong na kinuha nila na bata. Yung kinukuha talaga nila dito, matanda na. Yung una nilang katulong is 43 yung edad. Yun yung nakatatlong taon dito sa kanila. And sumunod na katulong, 42 yung edad. Kaso nga, doon parang naano nila, parang tinigil na nila kumuha ng matanda kasi walang pasensya. Yung bata kasi, grabe yung kulit nito kapag bago ka, sinusubukan talaga yung pasensya mo. Kapag siguro, masasaktan mo to. And nung time na yun, yung pinalitan ko is tahimik lang siya, yung mukha niya maamo, tahimik, parang talaga. Kaya, nag-break yun ng contract and parang hiningi niya sa amo kong babae yung food allowance, tas hindi binigay ng amo kong babae. Ang sabi niya doon sa amo ko, sa Pilipinas, kumakain kami alas 7 ng kanin and alas 11 ng kanin and alas 6 ng kanin. Kaya dito kakain ako. So, kumakain siya guys. Nauuna yung dating katulong dito kumain ng ganyang oras. Yun yung sabi ng amo kong babae sa akin na pinapauna daw nila kasi nga daw, yun yung sabi niya. So, kaya simula noon, pinag-initan na siya ng amo kong babae hanggang sa siya na yung gumib up, nag-break na siya ng contract. So simula noon, di na sila kumuha ng katulong na matatanda. Ako yung first na kinuha nila na bata. And siguro na ilang, kasi nga ayaw niya talaga na ganun, na nagsiselo siya. And ako, bata yung kinuha niya pa. Baka nung una, nagsisi siya kung bakit kinuha niya ako. Iniisip niya baka malandi ko yung asawa niya. Kaya nung una, pinag-iinitan niya yung amo ko lalaki kasi nga parati niya nahuhuli na nakatingin sa akin. And nung time na yun kasi, yung ugali ko, hindi ganun ka magalang ba kasi nag-a-adjust pa ako. Hindi kasi ako na maging katulong, so nag-a-adjust pa talaga yung ugali ko. And then nung time na yon, parating hindi naman ako nakikipaglapit sa lalaki. Lang talaga, nahuhuli niya lang talaga yung lalaki na nakatingin sa akin. Kaya nung time na yon, nag-away sila hanggang sa sumabog na yung lalaki sa sobrang galit sa kanya kasi nga parati niya pinapahiya sa harap ko yung lalaki. Nung time na yun, nakakahiya guys, parati niyang inaaway yung lalaki sa harap ko pa mismo. And then napagod na yung lalaki sa ganong setup na parang under na under siya isang beses. Yun nga, sumabog siya, talagang pinagalitan niya yung amo kong babae, nag-away silang dalawa, nagbirato ng amo ko ngayong babae kung anong mga bagay yun, sinipa niya yung kung anong, basta nagsilagapukan na to dito sa may sala, tas ako nasa kusina, hindi ko alam anong gagawin ko. Tas pagkatapos, umalis yung amo kong babae, pumunta sa kwarto, nilak niya yung kwarto, hindi nakapasok yung bata tsaka yung lalaki, umabot ng siguro alas 10 ng gabi, mahigit. Hanggang sa sabi na ng bata na antok na siya, yun, binuksan na ng nanay. And then pagdating doon, nag-World War II sila sa loob ng kwarto, nag-away na naman sila. And ako dito, hindi ko alam anong gagawin ko hanggang sa huli, niligpit ko na lang yung mga pinagkainan. And nun nga, nung narinig nila na naliligo ako, tumigil sila kakaaway. Pero mga siguro 2 araw silang hindi nagpansinan. Pagkatapos nun, umukay na sila and naano din naman nila na hindi naman talaga, wala talaga akong interes sa amo kong lalaki. And next is, ang nyo para maiwasan na magselos, magsuot kayo ng malalaking damit. Ayan, ito sa akin malalaki to, tas nakapajama ako. Ayan, pang ko na yan bukas, ito na yung outfit ko bukas. Nakaganto ako parate. And nakikita ng amo kong babae guys, alam niya na umiiwas din ako na mapag-initan or umiiwas din ako, hindi ko nilalandi yung asawa niya. Kasi pag dito ako nagtatrabaho, ganito yung mukha ko. Pero nakikita niya ako kapag day off ko guys, palaban yung mga rampa ko, palaban yung mga damit ko, minsan maiksi yung palda ko, labas pusod ko, labas dede ko, ganun yung mga datingan ko kapag day off ko. Nakikita niya na kapag nagtatrabaho ako, manang na manang ako, pero pag day off ko talaga, kasi time ko naman na yun sa sarili ko, 'di ba? Nakikita niya ako lumalabas, naka-makeup, naka-lipstick, maayos yung mukha. Hindi ngayon maayos-ayos pa to, pero pagka naging
tagtatrabaho na ako, nakatali na yan siya, and wala yung walang lahat, walang makeup, nakatali, and manang talaga. And nakikita niya ako, isang beses nakita niya ako naka-makeup, naka-full pack makeup ako nung time na yun kasi parang may gala kami, and naka-eyeshadow ako, naka-mascara, naka-blush on, naka-lipstick. Nagulat siya sa mukha ko na matagal siyang nakatingin sa akin, and tinanong ko kasi siya, ang aga mo gumising ma'am, nagluluto ka? Sabi ko gano'n sa kanya paglabas ko. Sabi niya oo, and naamoy niya na may perfume ako na ginagamit. Nakita niya naman dito yung perfume ko. Yung gamit ko kasi is Victoria's Secret, halo yan, and then Hermes, yung Twilly, ayan. So mahal-mahal pa nitong bili ko, ayan. So Twilly, ang bango nito guys, kahit naligo na ako, andyan pa din yung amoy. Hermes, ayan. So andyan pa din yung amoy niya. Dalawang spray lang yan, parati yung ini-spray ko, pero pang buong araw ko na yan siya na amoy. Ganyan siya kalupit. And itong Victoria's Secret pang damit, itong isa pang leeg ko. Ayan, kasi the more na pinagpapawisan ako, the more na nagbumabango siya. Ayan, so naamoy niya. And kapag nagtatrabaho ako dito, wala akong kaamoy-amoy. Wala talaga. Yung amoy lang na maamoy niya sa akin is yung downy ng damit ko. So simula nun parang iniisip niya na, hindi pala ganito yung wala siyang balak na landiin yung asawa ko. Ganun. Parang naisip niya na alam ko yung boundary ko. Alam ko kung saan ako lulugar. And nakita niya naman na wala talaga akong interest. Kaya simula nun hindi na siya nagsiselos. Nakapatay na ngayon yung CCTV doon sa amo kong lalaki na na room, and then sa room na mismong room patay na din. Yung meron na lang is dito sa kwarto ng bata, and sa kusina, and dito sa living. Tatlo na lang yung nakabukas na CCTV. Siguro niya na din na wala talaga, and trabaho talaga yung hinahanap ko dito. And kung magjojowa man ako, ayoko ng asawa niya, Diyos ko. Pero yung lalaki talaga guys, minsan na binabangga-bangga niya ako nung nakaraan na bangga. Buti na lang walang CCTV. Nandun kami sa may sa may CR. Gumilid ako kasi dadaan siya. Malaki naman yung yung daanan, nabangga niya yung, kasi nakagilid ako sa dingding, nabangga niya tong dede ko. Pero lang sa akin, yung parang hindi ko lang binigyan ng mali siya. And sumunod, yung mga lugar na hindi nakikita na hagip ng CCTV, doon niya ako nabangga niya naman ako nung nakaraan. Pinapabayaan ko lang din as long as iniisip ko na lang hindi sinasadya. Pero pag sa sunod talaga, pag malala na talaga, baka maano ko na siya talaga. Ngayon, pahagip-hagip lang, kaya okay lang, hindi ko pa binibigyan ng mali siya yan. Wala pa. And umiiwas naman ako hanggat maaari, umiiwas talaga ako. Kasi, tsaka nakikita niya naman, hindi ko siya tinitignan guys. Nakayuko lang ako always pagka pag may tinatanong lang ako, tsaka lang ako titingin sa kanya. Pero pagka dumadaan ako, nakayuko lang ako. Pagkagabi, halimbawa nandito yan siya sa labas, nakahiga sa sofa, and ako dadaan yan kasi galing sa CR, dadaanan ko muna siya bago ako makapasok ng kwarto. Parang ilang hakbang lang yung ang bilis-bilis ko maglakad. Nakikita siguro yan ng amo kong babae, natatawa siguro yan. Parang tanga ako. Alam mo yung pagkalabas ko ng CR, pagkakita ko nandyan yan siya, talagang nakayuko na ako niyan. Good night sir. Ganun, good night sir. Pasok agad. Ang bilis ko maglakad. Parang ilang lang yan, ilang hakbang lang yan. Nandito na ako sa kwarto, sarado agad yung pinto. So parang ganun yung ko, nailag ako. At least alam niya na wala akong ginagawang masama, and at least nakikita niya naman na kung yung trabaho lang talaga ako dito. Kaya kayo, para iwas selos, na din, wag kayong tumingin always, and yung damit maluwag, pero yung iba namang mga amo, okay lang pag matatanda na kasi wala na silang interes. Pag yung bata, bata pa yung katulong, doon talaga sila na pag-iinitan. Kaya kayo din, umiwas-iwas din sa ganyan, and pure na trabaho lang talaga. Huwag kayo always tumingin or ganyan. Kung saan yung amo yung lalaki, huwag kayo doon. Halimbawa, pag nakikita ko yan siya sa CR, lalabas ako, or pag nakikita ko yan siya dito sa sala, papasok ako dun sa kusina. So, hindi ako nagtatagal sa lugar kung saan nandun kaming dalawa. Lumalabas agad ako. Ganun yung ginagawa ko. Pag nasa kwarto yan siya, nung nakaraan, sinabi ko na sa amo kong babae, "Ma, maglilinis ako ng kwarto." Narinig ng amo kong lalaki, alam mo ginawa niya? Pumasok siya sa kwarto, nahiga siya sa kama. Tarantado talaga. 2 beses niya yung ginawa. And then, sabi ko sa kanya doon pagdating, sabi ko, "Maglilinis ako sir ng kwarto." Sabi niya, "Okay." Pero nandun pa din siya nakahiga. Sa inis ko, lumabas ako, sinumbong ko siya sa amo kong babae. Sabi ko, "Ma, maglilinis ako." Nandun siya sa higaan. Tapos pinuntahan siya doon ng amo kong babae, and sinabihan siya na maglilinis.
pumasok ka pa talaga, sinabihan ka naman na maglilinis. Tapos, ayun, lumabas na siya. Next time, ganun uli ginawa niya, pumasok siya uli. Ang ginawa ko, sinumbong ko na naman siya uli, lumabas ako dito. Sabi ko, hindi ako makakapaglinis kasi alas 4 na ng hapon and alas 5 kailangan kong magluto, kaya minamadali ko. Sabi ko sa kanya, ma'am, hindi ako makapaglinis kasi nandun si sir nakahiga. Inutusan ng nanay yung bata na puntahan yung papa niya doon. Tapos ayun nga, pinuntahan ng bata, pinagalitan. Tapos yung lalaki, nakita ko lumabas, tumawa ako, sabi niya, okay na dyan, nandun na, umalis na ako, sabi niya ganun. So, at least, alam nila na umiiwas talaga ako sa lugar kung saan yung lalaki, hindi talaga ako pumipirmi dyan, umaalis talaga ako, ganun lang. So, ayun lang guys, thank you for watching, bye bye.